Araling Panlipunan 6, Quarter 2, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay patakaran at resulta ng pananakop ng mga Hapones. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang patakaran at resulta ng pananakop ng mga Hapones. Para sa most essential learning competencies, nasusuri ang mga patakaran at resulta ng pananakop ng mga Hapones. Sa nakaraang aralin, tinalakay ang mga motibo ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ay buong giting na ipinamalas ang kanilang pakikipaglaban sa mga mananakop, subalit dahil sa kagutuman, uhaw, hirap at sakit na naranasan nila at kakulangan sa armas, nagapi sila ng mga Hapon. Sa araling ito, matutunghayan ang patakaran at epekto ng pananakop ng mga Hapon sa bansa. Sa panahon ng pananakop ng Hapon, hindi naging matiwasay ang buhay ng mga Pilipino. Nakaranas sila ng takot, pangamba at matinding kahirapan sa kabuhayan. Maipakikita sa araling ito kung paano ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang pagiging maparaan, matugunan lamang ang kagutuman at kahirapan. Pagkatapos pag-aralan ang araling ito, inaasahan na iyong masusuri ang patakaran at epekto ng pananakop ng mga Hapon sa bansa. Maipaliliwanag ang patakaran ng pananakop ng mga Hapon sa bansa at maiguguhit ang karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. Ito ang salaping ipinagamit ng mga Hapones noong panahon ng digmaan. Ngayon ay talakayin natin ang patakaran at resulta ng pananakop ng mga Hapones. Taong 1943, ang kapisanan ng paglilingkod sa Bagong Pilipinas o Kalibapi ay pinaghanda tungkol sa komisyong mamamahala sa kalayaan. Ang napiling pangulo ay si Jose P. Laurel at sina Benigno Aquino Sr. at Ramon Avancenia ang mga pangalawang pangulo. Noong Setyembre 4, 1943, inihanda at niratipika ng komisyon ang Konstitusyon 1943. Si Jose P. Laurel ang nahirang na pangulo ng Republika. Dahil tau-tauhan lamang ng mga Hapon ang mga namuno rito, tinawag ang pamahalaan na Pamahalaang Puppet o Puppet sa Ikalawang Republika ng Pilipinas. Suliraning pangkabuhayan. Dumanas ang mga mamamayang Pilipino ng paghihirap bunga ng mga patakarang Hapones. Dahil sa pagkasira ng sakahan at taniman, lumiit ang produksyon ng bigas at anumang kaunting naani ay kinukuha ng mga Hapones para sa pagkain ng kanilang mga tauhan. Nagkaroon ng kakulangan sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan na inaangkat pa sa ibang bansa. Kaya naman, nakaranas ng war economy ang bansa. Upang mailigtas ang mamamayan sa malawakang kagutuman, hinikayat ang mga Pilipino na magtanim ng gulay. Bunga nito, lalong pinag-ibayo ang produksyon ng pagkain. Tugon sa kahirapan. Upang mabawasan ang kahirapan, gumawa ng paraan ang mga Pilipino. Kahit mayroong nagsamantala, naging positibo ang mga Pilipino sa pagharap sa pangkalahatang suliranin. Karamihan sa mga Pilipino pumasok sa negosyong buy and sell upang kumita.
Sinimulan din ang pagtatanim ng mga gulay sa mga lupang maaaring mapagtaniman upang makatulong sa kakapusan sa pagkain na nakatugon sa kahirapan. Inilunsad ng pamahalaan ang Bigasang Bayan o BIBA upang matugunan ang kahirapan. Ito ang tumulong sa pagbibili at pagbebenta ng pagkaing butil. Naitatag din sa panahong ito ang National Distribution Corporation o NADISCO na namamahala sa pantay-pantay na pamamahagi ng pangunahing bilihin. Salaping Mickey Mouse. Noong Enero 3, 1942, nagpalabas ang mga Hapones ng mga salaping papel na ipinagamit sa mga mamamayan na tinawag na Mickey Mouse Money. Ngunit ang salaping pinairal ay walang pananda na may katumbas itong ginto o pilak at maaaring ipambili. Napilitang gamitin ito ng mamamayan sapagkat nagbabala umano ang mga Hapones na parurusahan ang sinumang hindi gagamit ng salaping ito. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kinailangang magdala ng bayong-bayong na salapi sa pamimili ng mga mamamayan sapagkat halos wala itong halaga. Nagmistulang laro ang salapi ang mga ito. Pagbabago sa kultura. Marami ang nawalan ng trabaho dahil ipinasara at ipinatigil ng mga Hapones ang sinehan at mga pahayagang nagsusulat sa wikang Ingles. Tinangka rin ng mga Hapones na hubugin ang mga Pilipino tungkol sa kultura ayon sa kanilang kagustuhan. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Piliin sa kahon ang sagot sa bawat bilang. Isulat sa sagutang papel ang sagot. Para sa unang bilang, Pangulo ng Republikang Puppet. Sino siya? Magaling. Siya ay si Jose P. Laurel. Pangalawa, pamahalaan na kung saan naging tau-tauhan lamang ng mga Hapones ang mga pinuno. Ano ang tawag dito? Magaling. Ito ay ang pamahalaang puppet. Pangatlo, tumulong sa pagbibili at pagbebenta ng pagkaing butil. Ano ito? Magaling. Ito ay ang BIBA. Pang-apat, namamahala sa pantay-pantay na pamamahagi ng pangunahing bilihin. Ano ito? Magaling. Ito ay ang NADISCO. At panglima, salaping pinairal ng mga Hapones sa bansa. Ano ito? Magaling. Ito ay ang Mickey Mouse Money. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, ipaliwanag ang sumusunod. Isulat sa sagutang papel ang mga sagot. Unang bilang, bakit tinawag na pamahalaang puppet ang ikalawang Republika ng Pilipinas? Magaling! Dahil tau-tauhan lamang ng mga Hapon ang mga namuno rito kung kaya'y tinawag ang pamahalaan na pamahalaang puppet o puppet sa ikalawang Republika ng Pilipinas. Pangalawang tanong, paano namuhay ang mga Pilipino noong panahon ng digmaan? Tama! Dumana sa mga mamamayang Pilipino ng paghihirap bunga ng mga patakarang Hapones. Dahil sa pagkasira ng sakahan at taniman, lumiit ang produksyon ng bigas at anumang kaunting naani ay kinukuha ng mga Hapones para sa pagkain ng kanilang mga tauhan. Pangatlong tanong, nakaapekto ba sa ekonomiya ng bansa ang pag-imprenta ng Mickey Mouse Money? Paano? Nakaapekto po dahil ang salaping pinairal ay walang pananda na may katumbas itong ginto o pilak at maaring ipambili. Napilitang gamitin ito ng mamamayan sapagkat nagbabala umano ang mga Hapones na parurusahan ang sinumang hindi gagamit ng salaping ito. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin,
kinakailangang magdala ng bayong-bayong na salapi sa pamimili ng mga mamamayan sapagkat halos wala itong halaga. Nagmistulang laro ang salapi ang mga ito. Pang-apat, bakit nakaranas ng kahirapan at kagutuman ang mga Pilipino? Tama! Dumanas ang mga mamamayang Pilipino ng paghihirap bunga ng mga patakarang Hapones. Dahil sa pagkasira ng sakahan at taniman, lumiit ang produksyon ng bigas at anumang kaunting naaani ay kinukuha ng mga Hapones para sa pagkain ng kanilang mga tauhan. Nagkaroon ng kakulangan sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan na inaangkat pa sa ibang bansa. Kaya naman, nakaranas ng war economy ang bansa. Panglima, noong panahon ng mga Hapon, nakaranas ng kagutuman ng mga Pilipino. Sa panahon ngayong nakararanas ng pandemya ng COVID-19 ng bansa at ipinatupad ang community quarantine sa iba't ibang panig ng bansa, nakaranas din ba ng kagutuman ang mga Pilipino? Para sa aking halimbawang sagot, nakaranas rin po ng kagutuman ang mga Pilipino sa panahon ng COVID-19 dahil marami ang nawalan ng trabaho dahil nagsara at nalugi ang maraming kumpanya. Nawalan rin ng pangkabuhayan ang marami dahil sa pinaiiral na community quarantine, kung kaya marami ang umaasa na lamang sa mga ayuda at donasyon ng pamahalaan. At pang-anim na katanungan, ano-anong mga paraan o programa ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon upang matugunan ang kahirapan at kagutuman sa bansa? Para sa aking halimbawang sagot, nagbigay ang pamahalaan ng mga ayudang grocery sa bawat pamilya sa tahanan upang matugunan ang kahirapan at kagutuman. Nagkaroon rin ng community pantry para sa mga nais makakain ng gulay, karne at isda. Nagbigay rin ang pamahalaan ng tulong pinansyal sa bawat pamilya. Para naman sa pagsasanay bilang 3, gumuhit ng poster na nagpapakita kung paano hinarap ng mga Pilipino ang kahirapan at kagutuman noong panahon ng mga Hapon. Narito ang mga halimbawang poster. Gaya ng pagtitinda ng mga gulay at prutas at pagtatanim ng palay, gulay at prutas. Para naman sa pagsasanay bilang 4, suriing mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang T kung tama. Kung mali, isulat ang M. Una, marami ang nawalan ng trabaho dahil ipinasara at ipinatigil ng mga Hapones ang sinehan at mga pahayagan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay T. Tama. Pangalawa, nagmistulang laro ang salapi ang Mickey Mouse Money. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay T. Tama. Pangatlo, nakaranas ng war economy ang bansa dahil sa kakulangan sa pera. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang tamang sagot ay M. Mali. Dahil hindi kakulangan sa pera, kung hindi kakulangan sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan na inaangkat pa sa ibang bansa. Pang-4, karamihan sa mga Pilipino ay pumasok sa negosyong buy and sell upang kumita. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay T. Tama. At pang-5, dumana sa mga mamamayang Pilipino ng kaginhawaan sa panahon ng mga Hapones. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay M. Mali. Para naman sa pagsasanay bilang 5, sumulat ng tula na nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagiging maparaan ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Hapones. Para naman sa pagsasanay bilang 6, kapanayamin ang mga magulang, mga lola at lolo o nakatatandang kapatid tungkol sa naging resulta ng pananakop ng mga Hapones sa bansa. Pagsamahin ang ideya mo base sa iyong natutunan sa aralin at ng kanilang ideya.
isulat ang pinagsamang ideya sa sagutang papel. At para naman sa pagsasanay bilang 7, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, pamahalaan na kung saan naging tau-tauhan lamang ng mga Hapones ang mga pinuno. A. Puppet. B. Demokrasya. C. Monarkiya. D. Wala sa nabanggit. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Puppet. Pangalawa, inilunsad ng pamahalaan na tumulong sa pagbibili at pagbebenta ng pagkaing butil. A. Kalibapi. B. Nadisco. C. Biba. D. Puppet. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Biba. Pangatlo, namamahala sa pantay-pantay na pamamahagi ng pangunahing bilihin. A. Kalibapi. B. Nadisco. C. Biba. D. Puppet. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Nadisco. Pang-apat, ang Pilipinas ay naging isang puppet republic sa panahon ng mga Hapones. Anong naging bunga nito sa bansa at sa mga Pilipino? A. Naging maunlad ang buhay ng mga Pilipino. B. Naging huwara ng mga Pilipino sa ibang bansa. C. Nakatulong ito sa paglago sa ekonomiya ng bansa. D. Naging sunod-sunuran ang mga pinunong Pilipino at namuhay na may takot. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Naging sunod-sunuran ng mga pinunong Pilipino at namuhay na may takot. At panglima, anong uri ng ekonomiya ang nagbunsod sa matinding kahirapan sa kabuhayan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones? A. War economy. B. Home economy. C. Survival economy. D. Philippine economy. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. War economy. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!